Good day guys, and for today's video, Honda Click 125 ay nagkaroon ng tunog lagitik sa kanyang panggilid. Sabi nyo guys, ito ay maliit pa daw na narinig niya. Medyo lumaki daw ang ingay o lagitik sa kanyang panggilid nang ito ay nilongride niya ang kanyang motor. So ngayon, sinangguni niya sa akin kung anong problema ng kanyang motor. Meron siya kasi itong motor niya ay nasa mga 2 years pa daw mahigit. So may padarit ang kanyang motor guys para marinig natin ang tunog ng kanyang panggilid. Pag ganitong edad pa lang ang motor natin guys, nasa mga 2 years mahigit is, tapos hindi pa ito masyadong gamit at minsan lang ito na long ride at nung unang ingay is kaunti pa lang, masyadong malakas, tapos habang tumatagal is marinig mo talaga na mayroong kaunting lagitik. So ang gawin nyo guys, tanggalin nyo lang ang lahat ng mga bolt sa kanyang crankcase. Ang kadalasang issue nito guys, alam nyo, kapag mga Honda Click 125 is ang kanyang backplate. So kapag ang backplate ay medyo maalog na dahil ang kanyang slider piece ay maluwag, yan po ang tendency kung bakit mayroong kaunting tunog na marinig nyo sa inyong panggilid, lalo na sa mga Honda Click 125. Habang tumatagal ng patagal, kapag medyo maluwag na talaga ang kanyang slider piece, ay doon na siya mag-increase ang tunog ng kanyang makina. So tanggalin muna natin ang nut ng ating drive face. Tanggalin natin ang kanyang washer na makapal. Tapos tanggalin natin ang kanyang drive face. So medyo may kainitan parang konti guys, no? Kasi malayo pa ang pinanggalingan ni Bossing. Tapos natin matanggal ang kanyang drive face. Next naman is lipat tayo sa kanyang clutch beam. Tanggalin natin ang nut. Tapos ang kanyang washer, no? Next naman is ang kanyang clutch bill. So yan guys, medyo may kaunting init-init talaga ang kanyang makina. At naramdaman natin yan. Tapos ang kanyang buong torque drive, pati na ang kanyang belt. So pinaka-point talaga natin dito guys, no? Walang iba kung bakit tinanggal natin itong panggilid ay dahil sa kanyang slider piece. So yan, medyo mainit siya kasi naglagyan ko ng basahan ang aking kamay. Yun, no? Kita nyo ba yan guys, no? Pag angat na lang natin ng kanyang backplate ay nahulog na ang kanyang slider piece. Ganun kaluwag ang kanyang slider piece. Kapag maluwag niya yan guys, no, nagkaroon niya ng contact o ingay sa ating drive pulley. So yun, no? Ayan, di ba? Dapat hindi yan nahulog yung rubber natin. Yun, no? Walang ka persa, no? Ang paggalaw natin sa kanyang slider piece. Yun, no? Dapat yan guys, no, mahigpit yan. Pero since nagamit na rin ang motor ni Bossing ng mga 2 taon mahigit, so natural po na nagkaroon ng pagtigas sa ating slider piece, lalo na kapag umiinit ang ating makina. Siyempre guys, ang pinakalabis gawin dito kapag mga ganitong problema na ang ating mga slider piece, medyo malambot na siya at tumitigas na, ay kailangan natin palitan ng bago, no? Siyempre bilhin natin yan sa Honda. Kahit sa mga bandang mga shop na mayroong mga genuine na slider piece. Huwag po kayong magkabit ng mga Class A aftermarket na slider piece. Mas magkakaroon kayo ng problema or mas lalong madali ang pagkaroon ng ingay sa ating panggilid. Much better, stock na lang po ang bilhin nyo at the same time is genuine. So yun, check din natin ang kanyang itsura ng kanyang flyball o sitwasyon ng kanyang flyball guys. Mas may sense na baklasan natin ang kanyang panggilid. Sa naobserbahan ko, no, ang kanyang flyball guys ay wala pang masyadong tama, no? Yun, no? Napaka-smooth na tingnan, no? Buo pa ang kanyang pagkabilog. At walang masyadong mga flat. So, ibig sabihin guys, hindi ito masyadong nagagamit talaga na motor na ito. So, meron ako nakita ng isa lang, yung may counting flat. Pero, overall, okay na po ang kanyang flyball. So, siyempre kailangan natin bugahan ng hangin. Kita nyo naman guys, no? Sa
sitwasyon ng kanyang crankcase. Napakalinis pa. Wala siyang masyado mga maitim na dumidikit sa kanyang crankcase. Yan po ang palatandaan na ang motor nito guys ay hindi masyadong nagagamit talaga ng ari. So nakabili na tayo ng genuine na slider piece. Yan po ay nagkalaga ng nasa mga 230 pesos po. Yan po ay set. At binili ko yan mismo sa Honda Dismark, no. So ito na ang kanyang backplate. So ang nagustuhan ko sa panggilid nito guys, no, sa Honda Click is makita mo talaga ang quality ng pisa, no, na makapal yung kanyang backplate. So whereas sa ibang unit, hindi natin i-mention, is manipis talaga sila. So ito yung Honda, ito yung na-observe ko sa Honda na scooter, makapal ang kanyang backplate, yun, no, di ba? Ganun kakapal. At di basta-basta nasira ang kanyang plywood. So yung guys, nakabili na ito ng bagong slider piece at kita nyo yan, kahit presahin pa natin pagpasok, napakatigas talaga. Ganun po ang texture o quality kapag brand new po ang ating slider piece. At the same time, yan po ay genuine, you know. Napakahigpit ipasok. Di katulad talaga ng una guys, pag angat pa lang natin ng kanyang backplate, nahulog na ang ating slider piece. Try natin bunutin. Yan po ang sirang slider piece. Kumpara naman sa ating bagong slider piece guys, napakahirap yan bunutin. So balik natin yung tinanggal nating bago. You know, kahit itulak natin, mahirap talaga siyang guys, purisahin. No, kasi makapal pa ating slider piece at the same time is bago pa siya. So syempre, kapag nagamit na natin motor naman, bibigyan naman yan ating slider piece. So part na yan po ng ating maintenance. So nakikabit na natin ating bagong slider piece at ibalik na natin ang mga flyball na tinanggal natin. Since ang kanyang drive pulley is nilinis natin guys, no. So ang sitwasyon po natin mga guys, baka magtanong ilang taon bago magpalit ng slider piece. Nakadepende po yan sa ating driving habit, no. Kung paano natin dinala ang ating motor, kung paano natin nalagaan, doon tayo nakadepende kung dapat mapalitan ng pisa o hindi. Hindi tayo medyo magbe-base sa kanyang odometer guys, no. Pero kung medyo meron kayong budget, kapag siyempre umabot sa mga 3 taon pataas, mga 2 taon pataas, dapat i-check nyo na ang inyong panggilid. Huwag nyo nang pabutin pa yung kilometer per hour na ating motor. Ganda kasi yung monitor natin ang sitwasyon ng ating panggilid guys, lalo na sa mga scooter user, no? So yun, nakabit na natin ang ating bagong slider piece at kita nyo naman, di ba? Napakahirap tanggalin ang ating backplate sa bago nating slider piece. Noong una, pag angat pa lang, hulog na agad ang ating slider piece. Ngayon, kita nyo naman guys, no? Kahit pilitin natin iangat ang ating backplate, ay nakakapit na siya sa ating drive pulley. So, ibalik na natin ang ating drive pulley. At siyempre, huwag natin kalimutan na lagyan ng kaunting grasa. So, kaunti lang guys. Yun, sapat lang na magkaroon ng lubrication ng ating center bushing. So, next, ang kanyang belt. So sa belt guys, dapat nakaharap po ang Honda na logo sa ating harapan. Mas maganda itong hindi nakabaliktad guys. May guide naman yan kung saan nakaposisyon ang ating word na Honda o brand na Honda sa ating belt. Next, ilagay natin ang ating drive face, tapos yung makapal na washer, tapos ang nut. So higpitan muna natin ito gamit ang ating electric impact wrench. Pagkatapos yan ay siyempre guys, lipat naman tayo sa ating clutch wheel o torque drive assembly. So para hindi tayo mahirapan guys, may pasok natin ang ating torque drive. Kailangan natin pisilin ng maigi hanggat sa ating makakaya guys. Kasi itong sitwasyon ng design ng ating Honda Click ay kailangan nakapasok muna ang ating belt sa ating drive face at saka drive pulley. Saka natin ipapasok ang ating belt naman sa ating torque drive. So, depende sa inyong diskarte kung anong paraan nyo, kung paano nyo set up ang inyong belt. As long as is ilagay natin siya ng tama. So, next guys, kailangan natin ikabit ng ating torque drive assembly. So, para may pasok natin ang ating belt sa torque drive assembly, ay kailangan mo nating pigain ang ating torque drive assembly guys. Yun o, nakapiga na yan. Tapos, kailangan pa natin konting piga para maiangat natin ang ating belt papunta sa ating torque drive axle. So, pigain pa natin ng konti guys. Kulang pa.
Yun. So, ganun lang. Kahit kayo guys, kaya nyo mag-DIY kung paano magpalit ng slider piece sa ating backplate. So, ito ay malaking tulong sa mga may motor na malalayo sa mga shop, nasa mga probinsya, nahirap makahanap ng mekaniko kapag yung motor ay Honda Click at nag-experience ng ganitong scenario. So, siyempre guys, kailangan nyo bumili ng electric impact wrench para hindi na kayo mga pukpok ng pukpok. Total, yung motor is selected naman na nag-service sa inyo at gusto nyo mag-DIY. So, itong video ito guys ay intended para sa mga nagkaplanong mag-DIY at mag-backlash assembles. Kanilang makina tulad ng tinuro ko sa inyo guys. So, siyempre, higpitan na natin ng ating nut, ng ating clutch bell. Kung itong video ito guys ay malaking tulong sa inyo, siyempre huwag kalimutan mag-like at subscribe at pakipollow na rin sa ating Facebook page kung sa Facebook ka nakapanood. Maraming salamat. So, control lang po ang ating paghigpit guys. Huwag masyadong higpit na higpit. Baka malusrid yung nut ng ating torque drive axle. Higpitan natin ang nut ng ating drive face at pati na rin ang ating clutch bell. Siyempre, ang kulang na lang is, siyempre, panda rin natin ang kanyang motor guys. Let's go! O, ito kayong sose. Pagkatapos ating mapaandar ang kanyang motor, siyempre kailangan natin i-tightening ang dalawang nut ng ating drive face at saka drive pulley. Para maiwasan nating kumalas ang nut guys na kung sakaling nagkaroon na ng paghigpit sa ating pulley at saka drive face. Sa bell, higpitan din natin. Yun, tapos natin martitining ang dalawang nut at siyempre kailangan natin paandarin ulit para sa pinali. Andar ng kanyang motor na naka-open ang panggilid. Then makadikit ang mga mekaniko ng mga kayo. Tapos natin mapaandar ng kanyang motor guys ay siyempre kailangan ibalik na natin ang crankcase ng kanyang makina. Lahat ng mga bolt na tinanggal natin guys ay ibalik natin. Meron niyang maikli, meron niyang mahaba. Yung mahaba is nasa gitna at yun namang dalawang mahaba is nasa dowel na nakapabor. At lahat ng sobra is pareha lang ang haba ng mga bolt. Siyempre, hindi na kayo malito dyan kasi kung sineparate nyo ang mga bolt ay mapabilis ang inyong pagbalik sa lahat ng bolt at huwag kalimutan higpitan lahat ng bolt guys para hindi aarya ang bolt na kinabit natin. So, just focus lang sa inyong trabaho kahit napakabagal ang pagbaklas assemble, ang importante is sure tayo, no? So, yun lang guys, no? Sana may natutunan kayo sa ginawa nating video ito. Sa mga Honda Click 125 users, sa lahat ng mga scooter users guys, ay maka-experience kayo ng ganitong scenario, no? Pandarin natin ang kanyang motor para marinig natin ang final tunog ng kanyang makina. Mayroon bang pagbabago o wala sa ating ginawa? Sure ako dyan guys na wala na yung lagitik sa kanyang makina. Yun no, balik brand new na ang tunog ng kanyang makina at walang ibang salirin kundi ang kanyang slider. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. God bless para sa kinali. Siyempre, parupos natin kay Bossy. Ayos. For today's video, Honda Click 125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang pagtakbo. Sabi nila guys, ito daw ay namatay kapag mainit ang kanyang makina. Kaya ang pinakauna kong ginawa sa kanya guys ay pinapalitan ko muna ang kanyang spark plug cap at spark plug. Pero yun pa rin guys, ayaw pa rin. So ngayon, ito yung pinakamura part is magkapalit tayo ng CKP sensor. Ito yung kadalasang nangyayari sa mga Honda Click kapag matagal na. Umabot ng mga 5 years pataas. Kapag ang motor nakaramdam ng ganitong senaryo na mamatay kapag mainit ang makina at ilang beses na ulit,
So kapag napalitan nyo na guys, ito naman sinabi ko na spark plug at spark plug cap. So ito yung next yung gawin guys, magpapalit tayo ng CKP sensor. So simple, tanggalin natin yung mga cover na patanggalin, yung U-box at saka sa right side fairings para malocate natin ang sakit ng kanyang CKP sensor. So ngayon guys, ang pinaka next natin gawin is para malocate natin at makuha at mapalitan ang kanyang CKP sensor ay tanggalin natin ang kanyang radiator. Para hindi tayo mahirapan matanggal ang kanyang magneto at saka fan ay kailangan natin tanggalin ang kanyang radiator guys. I-drain muna natin ang kanyang coolant. Kasi itong coolant ni bossing guys is bago pa daw. So para mas ma-drain pa siya, tanggalin natin ang takip ng kanyang radiator para mapalabas natin ang lahat ng pundo ng coolant sa kanyang radiator guys. So itong problema ni bossing guys ay almost 6 months na ito nararamdaman niya. No? Tapos bigla namang nawawala, tapos mga ilang linggo bumabalik. So medyo ma-hassle na siya guys kasi ang trabaho ni bossing ay joyride. So kapag nagbabiyahe siya, minsan natitirikan siya at naiiya siya sa customer kasi nga almost 3 minutes pa saka aandar ang kanyang motor. So ngayon guys, ito yung sinadjust ko sa kanya na mapapalit natin ng CKP sensor kasi ito yung kadalasang nangyayari sa mga ganitong design ng mga motor, mga Aerox, mga Inmax at saka Honda Click na mga CKP sensor type na drive ng starter, pati na rin Honda Beat guys. So tanggalin muna lang natin yung mga 4 na bolt na connect sa kanyang radiator guys. Yung mga part na yan, sundan nyo lang ang video para makita nyo kung saan mga bolt ang mga tinanggal ko. Pasakan natin mahila ang kanyang radiator. Basta tandaan nyo lang guys kung anong tinanggal natin ng una, yun ang pinaka huling ibalik natin. Tulad dito guys, diba? Tinanggal natin yung cover. Siyempre cover yung last na ipabalik. So next naman ang kanyang radiator. So yun. So makita na natin ang kanyang fan. So meron 3 bolt yan guys na 6x15. Tanggalin natin yan. So kahit kayo kaya nyo mag-DIY guys. Kapag nakita nyo ang video ito, madali naman siyang sundan guys na. Kung may katanungan kayo regarding sa video ito or related sa video ito guys na gusto nyo malaman is mag-iwan lang kayo ng comment down sa ibaba. Tapos ito guys, tatanggalin natin. Next, tanggalin natin ang kanyang nut. Siyempre sa likod ng kanyang nut is meron siyang washer. Kailangan natin tanggalin ang kanyang washer guys para mapasok natin ang ating puller ng sakto at siyempre matirahan natin ng brake fluid. Before natin tanggalin ang magneto guys, medyo may kalawang pa yan sa loob ng kanyang shafting. Huwag nyo lang madalin guys. Lagyan nyo muna ng brake fluid na after 5 minutes ibabad nyo ang yung shafting para matanggal yung kalawang sa loob ng shafting at hindi kayo mahirapan tanggalin ang magneto. Kasi ang magneto guys, once na first time pag matanggal, napakatigas niyan. Po much better, huwag nating madaliin at ibabad natin sa brake fluid. So yun lang guys, diba? O, yan, tulad yan, natanggal na, diba? Kadalasan kasi sa iba, nasisira magneto kapag naglalagay ng puller at tinanggal agad. Kapag pili na medyo matigas, pipilitin. Pero yun ang nangyari guys. Kaya before natin tanggalin ang magneto, maglagay muna tayo ng pampadulas. Kahit anong pampadulas guys. Kahit mga rust remover, mga WD-40, brake fluid, yan. Basta ibabad nyo lang ng mga 10 to 5 to 10 minutes. Yun, matatanggal na ang ating magneto. So ito na guys, natanggal natin ang magneto. Makita natin ang buong stator. Malapit na tayo sa katotohanan guys. So almost 5 years pero ganito ang itsura ng kanyang magneto guys. Di gaanong madumi. Yung brake fluid na nakapenetrate na siya shafting. Kaya hindi tinahirapan matanggal ang kanyang magneto. Sa kanyang stator guys, mayroon 3 Allen bolt na 6x25 ang haba. O 6x20, kailangan natin tanggalin yan. Pag matanggal natin ang 3 bolt na yan, matatanggalan natin ang ating stator. Pero hindi natin mabunutin guys kasi nandun pa ang kanyang CKP sensor sa ilalim. Ang kanyang CKP sensor guys. Mayroong bolt din yan na Allen na malapad. So hindi natin matanggal yan kung hindi natin tatanggalin ang ating CKP sensor. Nasa ilalim po ng stator, nakalocate ang kanyang CKP sensor guys. So meron tayong 2 bolt, tatanggalin muna yung plate, yung stopper ng ating wire para hindi masagi ng magneto. Tatanggalin muna natin yan guys. Tapos ito guys, isang bolt na Allen sa ating CKP sensor. Saka natin mabubunot ang ating buong stator assembly. So, ganun lang. Oh. Yun. Pa-counterclockwise mo pagluwag niyan. Sabay natin hilain palabas. Siyempre, kailangan natin linisin itong stator guys. No? Para masaya naman si bossing. Kaya bugahan na lang natin ang hangin. Hindi masyadong madumi. At saka walang leaking din na oil sa likod ng kanyang magneto. So, yun. Tanggal na natin siya. No? Tapos, yung socket sa ibabaw. Sa ibabaw guys. Kailangan natin tanggalin. Yun. So, pinutin lang natin ang socket na yan. Tatanggalan natin ang ating
sakit ng ating buong stator assembly guys. So yun, nakawala po ang kanyang sakit guys, hindi nakakonect sa ating stator. Kaya matatanggal natin yan. So ito na po ang kanyang stator guys, sa ilalim na bahagi, dito na nakalocate ang kanyang CKP sensor. Merong bolt dyan na dalawa sa kanyang CKP sensor guys. May sariling bolt ang CKP sensor, may bolt din yung kanyang harness. So yan po ang CKP sensor guys, kulay itim na parang plastic. So yan po ang papalitan natin. So merong bolt yan sa ilalim, tanggalin mo natin yung bolt nya guys sa ilalim guys. Tapos meron din isang bolt dyan, yung mabolt na yan para sa kanyang guide ng kanyang wire. Itong stator na guys, almost 5 years pa pero napaka goods pa no. Di ba siya masyadong madumi. Di tulad ng iba na napakadumi ng kanyang stator. Kasi nga, kapag nililik ang oil, ay hinahayaan lang nila ang oil guys. Kapag ang oil nag-leak, dapat palitan nyo na agad ang oil seal para hindi yan matahanan ng mga alikabok. Yan po ang nakakadumi ng ating stator. So natanggalan natin ang kanyang bolt. So yan guys, dyan po naka-lock ang kanyang wire guys. Tapos meron din yung bolt sa ilalim. Pasensya na guys, maingay yung sisiw ng aming kapitbahay habang ginagawa ko ang pag-voice over nito. So ngayon tanggalin natin ang kanyang bolt. Kahit kayo guys, kaya nyo itong gawin no. Napakadali lang po magpalit ng CKP sensor. Kasi nga kapag meron kayong mga tools or wala kayong puller guys, panghiram lang kayong puller. Yun no. Yun lang kadali kung paano bunutin ang kanyang sensor. So ngayon ang kapalit natin guys ay isang replacement. Ang brand niya ay Pitts Bike. Yan po ay nagkalaga ng 650 pesos lang. Yun no. Kasi nga sabi ni owner is medyo nahirapan daw siya maghanap ng genuine. At ang suggest ng shop na pinagbilihan niya ay goods daw ang kanyang replacement. Dala po ang in-offer sa kanya yung Monkey ang brand. Monkey Racing ang brand na sa mga 1K plus. Pero ito yung pinaka-affordable ang Pitts Bike kasi nga ang suggestion ng tindahan is 427 itong Pitts Bike na brand daw guys. So since mura lang naman siya, nasa mga 650. Tapos natawad pa ito ni Busing guys ng mga 600. So kung paano siya binunot, kung din ang paraan, kung paano natin siya ibalik. Hindi naman kayo malilito dyan guys kasi meron naman yung butas sa lagay ng bolt kung saan nakasentro ang bolt niya. At syempre yung tatlong paa ng kanyang sensor. So mas maigi guys yung insulator talaga ng wire is i-full nyo sa wire na yung wire nakita guys, yung nakahubad. Kasi inulit ko po ang paglagay niyan kasi nga ang ginawa ko is sinalpak ko yung cover na kulay itim guys, yung sa wire na nakahubad para mas close talaga siya. Ngayon ibalik na natin ang bolt. So yan guys, nakasentro pang bolt na yan. Yan pang position niya. Mas maigi sana no kung mayroon kayong mahabang oras, linisin nyo ang kalawang sa kanyang stator guys. Yung kung saan dikit yung kanyang magneto. Yan guys, so yung mga kalawang na yan, mas maigi is kung wala kayong brush, pwede rin liha. Ang importante is malinis yun siya guys. Para maganda yung detect ng kanyang kurente sa kanyang magneto. Okay. So yan, nasilalim po ang kanyang bolt. Kahit kayo guys, no, kung magdi-DIY kayo, kung wala kayong puller, pwede kayong manghiram ng puller sa mga shop. Kaysa, kung wala talagang mapapahiram, kung sanada kayo magdi-DIY, bumili lang kayo Shopee guys. Ang puller na ito ay TMX type lang na puller ang bibili nyo. Kasi yung TMX is makapareha po ang kanilang magneto, nakaharap sa loob guys. So, parang tinakpan niya ang stator, no? So, makapareha lang po sila guys. Lahat po ng mga scooter ay isa lang po ang puller. So, kahit ba dyan 100 is pareha din sila ng puller. Kung magsisearch kayo at mga planong bumili sa online shop. So, ilagay na natin ang ating isang screw bolt. Yung kung saan naka-clip ang ating harness ng ating CKP sensor guys at saka stator. So, purpose niyan is para hindi siya masagi. Tsaka, hindi basta-basta nakalabas ang wire guys. Naka-pattern lang siya sa harness, no? So ganito lang po ang paraan kung paano magpalit ng CKP sensor. Kahit kayo, kaya nyo gawin guys. Kung kursunada kayo, mas maganda. Hindi na kayo pumunta sa mga shop. So ibalik na natin ang ating stator since napalitan na natin ng CKP sensor.
ilagay na natin ang tatlong bolt. Siyempre guys, tandaan nyo lang kung anong posisyon yan pagtanggal nyo. Ganon din ang paraan kung paano siya ibalik. At hindi kayo malilito niyan guys kasi nga yung ang kanyang CKP sensor ay nakalokit sa ilalim kung saan meron yung lagayan ng bolt. Tapos yung clean sheet naman yan na stopper ng harness, dapat ibalik nyo muna ng una guys sa kanya i-final yung tatlong alin na bolt para hindi kayo mahirapan siyang ipasok sa tulad niyan guys. So yan, nalagay na natin ang ating stator. Yan po ang kanyang itsura guys. So tatlong bolt na yan, tapos yung clip, yung pin sheet, nalagay na natin. Saka yung CKP sensor, nasa tamang posisyon na rin. So ito na ang kanyang itsura niya guys. Siyempre ang next natin ilagay is ang kanyang magneto. Sa kanyang magneto guys, meron niyang parang guide, yan, no? Parang hiwa. So dyan po nakalocate ang ating kunya. Kapag naitapat natin yan, mapaandar ng ating motor. Pero kapag hindi naitapat yan guys, asahan nyo magloko ang motor at hirap siyang pandarin. I-check nyo lang kung nasa tamang posisyon ang kunya at saka ang kanyang hiwa. Dapat nakapasok yan ng tama. Kasi kung hindi niya nakapasok ng tama, asahan nyo guys, problema talaga kayo. So kapag naging okay na ang kanyang kunya at kanyang hiwa na yan guys, na parang guide ng ating timing mark, so pwede na natin ilagay ang ating washer. So double check nyo lang guys, huwag kayong magmadali, lalo na kayo pag kayo nag-DIY. Mas better na habaan ng oras at i-double check ang trabaho para hindi na kayo madudoble sa oras at magkaroon ng problema. Backjob, kung backjob balik. So ilagay natin ang washer, ilagay na natin ang nut. Siyempre huwag natin kalimutan higpitan yan, baka kakalas, gagamit tayo ng electric impact. Much better. So nalagay na natin guys, siyempre pinakalas natin gawin dyan, ibalik na natin ang kanyang fan. So yung fan, tandaan yung bolt, dapat hindi yan mapalitan ng mahaba para hindi masira yung stator natin. Tapos yung mga tatlong bolt ng fan dapat magkapareha ang sizes. Ibalik natin ang kanyang radiator at ang sakit ng CKP sensor guys, huwag nyo kalimutang ikabit para paanda natin. A few minutes later. So ito na guys, nakabit na natin ang kanyang radiator, nalagay na natin ang kanyang coolant at syempre paandar na natin ang kanyang motor para matry natin guys kung 1 clicks ba. 1 clicks. So natin guys at paandar natin ang kanyang motor. Let's go! Zero. Sige na, zero. So yun lang guys, kapag nagpalano kayo mag-DIY at nag-experience yung motor ng ganitong senaryo na mamatay kapag mainit ang makina, kaya itong gawin, magpalit ng CKP sensor. Maraming salamat at syempre huwag kalimutang ride safe, God bless. Shoutout kay Honor, salamat sa tiwala. Ayos. For today's video guys, Honda Click version 3 ay bibigyan ko ng idea kung paano magpalit ng fuel filter. So ito guys ay nasa mga 24,000 na ang kanyang kilometer o natin kanyang susi. So yun guys no. So nasa mga 24,000 na siya. So hindi na siyang palitan ng fuel filter kasi plano ni bossing na mag biyahe ng malayo. So nanigurado siya na hindi siya matitirikan sa daraanan. So ang pinakauna natin gawin guys ay tanggalin natin ang 4 na screw bolt sa takip ng kanyang tangke. So tuturo ko sa inyo guys kung saan nakalocate yung mga screw bolt na yan. So dyan ang pinakauna, maliit lang yan na screw bolt no. So kapag matanggal yan, lipat naman tayo sa kanyang kabilaan na screw bolt, dito yan. So pagkatapos yan, may dalawa pang screw bolt na tatanggalin natin sa itaas. So kapag yung motor ay Honda Click version 3, so nasa mga 24 to 30,000 na, so goods pa kayong takbo, mas better guys, huwag yun ang paabutin na magkakaroon kayo ng problema sa inyong motor. Mas maganda, mas maaga is magpalit na lang kayo ng fuel filter kung sakali mang kayo ay biyahero no. Huwag na laging nagbabiyahe araw-araw. So ito ay part sa ating preventive maintenance guys. Basta na sa mga maglalaro na yan sa mga 24 to 30,000 km, so magpapalit na tayo ng fuel filter. Huwag na natin paabutin pang magkaroon tayo ng aberya sa daanan. So yan guys, natanggal natin yung 4 na screw bolt. Kita na natin ang kanyang tangke. So ganun po kadumi ang tangke no. Kung meron kayong mahabang oras o kayo nagdi-DIY, much better releasin yung tangke guys, punas-punasan nyo para ito ay bumalik ang kanyang kintab o itsura. So nakita nyo yung kulay puti na yan guys, yung hinawakan ko.
So yan po ang tatanggalin natin, unang tatanggalin pala natin ang kanyang sakit. So pisilin nyo lang yan guys sa dulo, automatic, sabay bunot, matatanggal na po ang sakit na yun. Next naman is yung sa fuel hose natin na mayroong clip yan guys. Sa ilalim ng clip, sikotin nyo lang siya ng dandahan gamit ang maliit na flat screw. Pag nasikot nyo na siya guys, unti-unti yang aangat. Dandahan lang, wag lang madaliin. Ang importante is hindi natin masira yung lock yun, no? Unti-unti nang umangat yung kulay blue. So yung kulay blue nyo lang ang sikotin guys. Kapag uangat na yan, pwede na natin unti-unting hilain ang ating fuel hose. I-sure lang natin guys na mapupull out natin siya ng buo. Kasi kapag hindi na mapull out ng buo, mahirapan kayong bunutin ang kanyang fuel hose, you know? So yun, di ba? Okay. Madali lang tanggalin yan guys. Basta ma-unlock na yung kulay blue na plastic na yan. Next natin tatanggalin yung dalawang plate guys, no? May 4 siyang nut. Sa bawat plate meron siyang dalawang nut guys. So ang pagtanggal o pagluwag ng nut na yan is counterclockwise lang po siya. So kapag counterclockwise ang paluwag, ibig sabihin guys, kabaliktaran yan ng ikot ng ating relo. So yan po ang ibig ko sabihin ng counterclockwise. So matanggalin natin yung dalawang nut muna. So may direction yan guys, may nakalagay dyan na up sa plate na yan. So napakaluwag lang po, napakadali lang po tanggalin ang plate. So next naman yun namang sa ibaba na plate ang tatanggalin natin. Same pa rin ang direction ng ating nut. So kayo ay nakaplanong mag-DIY guys, malaking tulong itong video nito sa mga naka-Honda Click na version 3. Kahit yung mga version 1, version 2, pareha lang po ang kanyang procedure. Pero ang pagkaiba lang po is yung kanyang fuel filter. Mamaya guys, share ko sa inyo ang presyuhan ng kanyang fuel filter. Mas mura yung mga nauna, yung version 1 at saka version 2 kumpara sa version 3 na fuel filter. So unti-unti lang natin siyang iangat. Medyo yung kanyang fuel filter guys, dyan po sumabit siya, no? So ang gawin nyo, unti-unti siyang alalayan ng sikwat. So mas maganda guys, yung flat screw ang gamitin nyo. Tapos sigpitan nyo ng paghawak ng flat screw para maiwasan yung mahulog ito sa loob ng tangke. Tapos unti-unti yung sikwatin yung dulo ng fuel filter para may labas nyo siya guys. Kasi dyan na part na yan po sumasabit siya, no? Para may labas natin siya sa kanyang tangke. So napalabasan natin niya guys yung kaunti. So pwede natin siyang hilain ng dandahan pa itaas. Yun. Yun po. Napakadali lang po siya guys, no? Tingnan, no? Pero kung nagpaplano ako mag-DIY, mas better habaan nyo ang pasensya guys, at saka huwag nyong madaliin para maiwasan yung madamage ang kanyang fuel pump. So, kita nyo na ba ang itsura ng ating fuel filter guys, no? Sida talaga siyang palitan. Yun, no? Kung nagkukulay itim na siya. So yan po ay mga dumi guys, no, na nakapasok sa ating filter. So nilabas na natin ang ating fuel pump ng buo guys. So nakita na natin ang kabuuang itsura ng ating fuel filter. Tapos itong o-ring guys, no, di natin siya pwede ibalik kasi bumuka na yan o lumubo. Kapag ibalik natin yan, hindi na natin yan ipasok kasi luluwa yung sobra niya. So mahirapan kayo ipasok. Advice ko sa inyo guys, kapag nagkapalit kayo ng fuel filter, bumili din kayo ng o-ring niya. So try nyo kung ayaw nyo pang palit ng o-ring, maaberya kayo sa oras at saka madagan yung oras sa inyong trabaho. Mas better bumili na kayo ng o-ring. So ang pagtanggal ito guys, napakasimple lang. So ang pag-ikot yan is clockwise, no? So kapag pinisil mo yan pababa, pa clockwise po yan. Yun, mag-click po yan automatic pag natanggal na siya. Yun, no? Yun lang po guys, no? So i-review nyo lang kung paano ko pinisil at saka pinihit pa clockwise ang pagtanggal ng fuel filter, kasi yun po pinaka-importante guys, no? So meron kayong makitang o-ring dyan, no, o maliit na rubber sa loob ng kanyang pump. So magpapalit din tayo ng o-ring guys, kasi yung bagong set ng fuel filter may kasamang o-ring yan. Okay. So yun, tanggalin mo natin yung o-ring na maliit. Sikotin nyo lang siya na maliit na flat screw guys. Matatanggal na po ang o-ring na yan. At ang pagbalik naman yan, napakasimple lang. So pwede na yung ihulog nyo lang ang o-ring guys. So sa ating fuel filter na bago, hindi po kasama ang malaking o-ring na yan sa ating tangke guys. Iba po ang presyuhan yan.
So, original price po niyan is 150 pesos po. So, paliit-liit lang yan, pero napakamahal yan. So, ito na guys, na i-reveal ko na po ang presyuhan ng version 3 na click na fuel filter guys. Kumpara sa unang click na 1 at saka 2 is hindi siya maabot ng mga 500 o 400 lang siguro, no? Tapos, itong click na version 3 guys, mahal po talaga siya na kumpara sa 1 at saka 2. So, itong version 3 guys is nasa mga 790 po ang bili ni owner dyan, no? So, napakalayo po ng presyo ng mga 1 at saka 2. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba ng 1 at saka 2 at saka 3 kung bakit napakamahal po ng version 3 na fuel filter. So, kung magpalit kayo ng replacement goods naman yun, pero siguro every 3 months na siguro guys, 2 months magpapalit na kayo, no? Pero kung may budget kayo, bumili na kayo ng genuine. Kung maliit lang naman ang distansya ng presyuhan guys. So, ganun po ang paglagay ng o-ring. Napakadali lang. Shoot nyo lang siya sa gitna. So, yung o-ring na maliit guys, kasama na po yan sa 790 na mababayaran natin sa binilhan natin na pesa. So, ang paglagay naman ito guys, ipihit lang natin pababa. Tapos, sabay ikot. Pa-clockwise naman siya guys, no? Magtutunog po yan, mag-click kapag napasok natin siya ng tama. Yun, no? Yun, ganun lang kadali guys. Kahit kayo kaya nyo mag-DIY kapag nakita nyo ang video ito. Yun, no? Ito na pang itsura ng ating filter na bago guys, no? Napakalayo po na nauna. Kasi yung una, doon po sumasala. Doon po na standby yung mga dumi na hinihigaw po ng ating fuel pump. Kaya ganun na po ang kanyang itsura kapag nakababad siya ng matagal sa loob ng ating tangke. So, ang o-ring guys, pagpasok, ganito lang, isushoot mo lang siya sa kanyang floater, tapos pasok sa pump, paitaas. At unti-unti natin siyang, medyo may kaliitan siya guys, no, kasi nga bago pa lang siya. So, kailangan natin siyang unti-unting i-shoot sa ibabaw ng ating fuel pump kasi doon po nakalagay ang kanyang o-ring sa itaas. Yung may kasabang o-ring din sa ibabaw. Yan po ay yung purpose ng o-ring sa ibabaw guys. Yan po ay para sa mga alikabok na hindi makapasok sa ating tangke. Yan ang o-ring na pangalawa. Yan po ang kanyang silbing silyo ng ating gasolina para hindi siya makalabas kung sakaling may pressure sa loob. So, ang pagpasok naman nito guys, no, wag na din natin madaliin. Dito sa part nito, kailangan din ang haba ng pasensya. So, siyempre, pinakauna natin ipasok ay ang kanyang floater. Yung parang buya, no. Sa part nito, unti-unti na natin ipasok ang kanyang sensor. So, yung parang box na yan guys, na kinabitan ng ating floater. Diyan po kasi nagkaroon ng reading ang ating floater na siyang nagsilbing detect papunta sa ating dashboard. So, kapag umangat yung floater, automatic nag-detect yung parang box na yan. Kasi dyan po may dalawang wire na nakakabit po na positive at saka negative kung saan nakakonect sa ating dashboard. Kapag nag-empty at saka bagong gas kayo is nag-reflect siya sa ating dashboard. So, sa part na yan guys, medyo tagalan na tayo pagpasok na kasi nga yung sensor na yan is parang sumasabit sa bunganga ng ating tangke. Tapos sabayan pa ng fuel filter na ipapasok natin. So, dinadandaan lang natin guys, no? Kahit na matagal ang pagpasok, importante is secured ng ating pump at walang wire na mapuputol o masasabit sa bunganga ng ating tangke. Kung kayo po ay nagdi-DIY. Yun, no? So, nipasok na natin ang kabuang pump natin guys. So, siyempre, may bagong o-ring na yan. Siyempre, ina-advise ko naman sa inyo na magpalit ng bagong o-ring kasi iwas hassle guys. Kasi kapag pinilit nyo ibalik yung o-ring, goods naman siya kapag naka-center stand ang ating motor. Hindi naman siya tatagas. Pero kapag naka-side stand yan guys, asahan nyo, bulwak ang gasolina sa inyong fuel pump. So, next procedure guys, ibalik na natin yung dalawang plate. Siyempre, punas-punasan natin para mas masaya naman para masaya naman si bossing manood guys, no? Kahit nagpatunan tayo ng fuel filter, lilinisin din natin yung mga sa paligid niya ng mga likabok. Kasi hindi po yan mapupunasan kasi nasa ilalim po yan ng takip ng kanyang plastic cover. So, ilagay natin ang kanyang
socket. So automatic maglalaki yan guys kapag pinindot na natin yan o binalik. Tapos yung hose, ipasok lang natin. Idiin lang natin. Tapos yung kulay blue na plastic, ipipihit lang natin guys. So ito yung o-ring guys, no? Kumpara sa una, lumaki siya. Kumpara sa stock. Kasi ang nangyari yan guys, kapag nakababa ng ating o-ring sa loob ng ating tanki, unti-unti yung mag-expand. So dahil po nakababa siya sa gasolina. So ito po nangyari guys, kaya lumubo siya. So on natin kanyang susi guys para mapaandar natin ang kanyang motor. At siyempre, marinig na rin natin ang tunog ng kanyang muffler. Let's go! So yun lang guys, no? Sana matutunan kayo at guys sa inyo magpalit talaga kayo ng o-ring. Tapos ang kanyang filter naman ay hindi na tatang palitan. Shout out kay Honor, salamat sa tiwala at magbisita sa ating munting shop. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Right safe, God bless. Ayos.